Binondo Food Trip and Tour for 2 days. Panoorin nyo to, baka makatulong sa inyo. So sa Parañaque kami manggagaling kaya napadaan kami dito sa may airport. Sobrang excited kasi first time namin maging super intentional sa pag-food trip sa Binondo. Kaya ayan, sobrang excited. On the way to Binondo, sobrang linis ng area dito sa may Manila Bay. So, yan, makikita nyo, napadaan na kami sa Luneta. At on the way there, matadaanan nyo rin ang National Museum. And actually, kung mas maaga nga kayong pupunta pwede nyong daanan muna yung Luneta, tapos National Museum bago kayo mag-Binondo. Agahan nyo lang kasi alas 12 na kami umalis ng bahay. So, lunchtime to. So, if mas maaga nyo siyang pupuntahan, marami pa kayong ibang mga madadaanang magagandang lugar bago kayo mag-Binondo. So, para sulit na sulit yung trip nyo. In fairness, ang linis na ng Maynila. Itong bridge na to, sobrang ganda niya. Napaka-aesthetic. Kung kaya mong maglakad dyan, pwede ka mag-picture-picture. Ang ganda ng view, promise. Ayan, ito na yung mga Chinese arches. Ramdam na ramdam ko na. Ito yung Filipino-Chinese Friendship Arch. So, malapit na tayo sa Binondo. Okay, so ito na yung Binondo Church. Ito na, nandito na tayo sa Chinatown. Ayan. May arch uli doon. So, kasi pupunta muna tayo sa hotel. Mag-overnight kami doon. Sobrang busy nga, sobrang daming tao on a Saturday. Tapos yung ibang nadaanan natin, sobrang daming pila sa mga restaurants. Dito kami nag-check-in sa Fortune Hotel, 1,200 para sa isang room na double bed. Pwedeng-pwede na, old building talaga siya. Tapos, ngayon naman pupunta tayo din sa Chuan Key. Doon tayo magla-lunch. Ito yung oldest fast food dito. Along the way, so maraming mga stalls tulad yan. Ayan. Parang feeling ko, nasa Hong Kong din ako. Ganon yung feeling. Pero mga makakasalamuhan mong tao, syempre maraming Pinoy, konting foreigners. So halo-halo din. Eto, ang dami ring pila. Xiaolong Bao. Pinipilahan dito yung Xiaolong Bao nila na parang fried ba yun. Tapos may tubo. Ayan. Ang Pin Street na to. Ayan. Chinatown. Tapos ito yung sikat ng Mr. Ube na kopya. Unfortunately, hindi kami bumili. Kasi may priority sa listahan ng dapat puntahan. Pero next time, ayun, may reason tayo para bumalik. Okay, may BDO rin dito kung kailangan ninyong withdraw. Tapos may Mercury din. So, kung may emergency, nakabili ako ng gamot dyan. Eto, Cafe Mezzanine sa taas ng Chuan Key. Unfortunately, hindi siya open kasi under renovation yung Mezzanine Cafe. So, hindi tayo makakapagkape dyan. Target sana natin yan. Pero sobrang grabe yung haba ng pila dito sa Chuan Key. Tsatsagain natin to. Okay, itong Chinatown na to, isang mahabang street ng Ongping Street. Nandun sa dulo yung Binondo Church. Tapos, sa hilera nito, ang dami nyo nang pwedeng puntahan. So, yan. Isa itong Chuan Key sa pinipilahan. This is Binondo's oldest fast food. Since 1940 pa siya. Tignan nyo naman, grabing daming pila. Eto kami. Ilang minuto kaya ang itatagal natin dito? Picture muna tayo. Sa tagal ng pila na uhaw ako at bumili kami ng Hong Kong milk tea. Ang sarap niya, siguradong matutuwa ang may mga sweet tooth. At huwag nyo lang imimiss na bilhin yung egg tart dyan along the street. Sobrang sarap. 50 pesos pero talagang sulit. So after 1 hour and 13 minutes, kami na yung nauuna sa pila. Malapit na kaming maupo. Grabe, sobrang gutom na talaga. We ranked the food 5 out of 5. So on a separate video, yung food review namin dito. Please, panoorin nyo. Mag-ikot muna tayo. Meron ditong Great Buddha Cafe. Tapos yung Eng Bitin na parang shopping station nila. Malaki siya. Meron ding Binondo Bites. Sobrang grabing haba ng pila. Itong Eng Bitin pala na to, maraming hopya dyan. So, tingnan nyo, ang dami talagang tao sa loob. Parang ang daming mga stalls, parang halos lahat ng mga stalls dito pinipilahan.
Even yung mga simpleng stall lang na nagbebenta ng iced tea, ganyan. Tapos ito yung Binondo Church. Ayan siya. Para sa mga mahilig maglakad or walking ang sports, or mga hindi, kung hindi naman tawag dito issue sa inyo, ang 10,000 to 20,000 steps. So, pwede nyo ikutin, malapit din dito ang Escolta, yung Raon, so yan, gagala tayo dyan. Kaya sa tingin ko, sulit yung Binondo Tour eh. Pag nag-explore kayo, huwag nyo kalimutang mag-take pictures dito sa mga areas na to. So ayan, habang naglalakad kami, napunta kami sa Plaza Yuchenko. Isang ano lang siya, parang long strip. Tapos makikita mo yung mga puno, may mga information about different kinds of trees. So ayan siya. Tapos post office yung building na yun. Okay, so this is Escolta on a Saturday afternoon. May mga parang art bazaar sila. Street food and art bazaar. Natutuwa dito yung mga mahilig sa arts. Ayan, daming mga stalls. Meron ding mga dito eh. May mga stalls kung saan pwede kayong magpa-paint or yan, magpa-draw ng portraits. Tapos may mga stickers. Ayan, mga anime, mga t-shirts, tulad niyan. Ang galing, isang street siya na mahaba. I'm just not sure lang kung Saturday lang ba may ganito. Nilimutan ko rin itanong. Mag-picture kayo sa mga ganito. Pansin ko lang na ang daming NB Team stores. So kahit saan makakakita ka nito. Okay, so kakalakad namin, napadpad na kami sa may Raon. So may mga ganito rin na bilihan ng mga Christmas lights and Christmas decor. So bilang November, habol pa. Somewhere near itong Ramonli Pansiteria. Okay, siguro may 1 hour din kaming nag-ikot-ikot sa may Escolta, Raon, ganyan. Tapos nag-decide na kaming bumalik. Nagutom na ulit at napagod, so balik muna kami sa hotel. At dahil paggabi na, ayan, marami ng lanterns. So, excited din ako makita kung ano itsura nito sa gabi. I'm pretty sure makulay siya. And by the way, nadaanan pala namin sa area ng Ongping pa rin, yung mga Saudi Gold, yung mga stalls ng mga gold. Hindi lang ako nakapag-video doon kasi bawal mag-video, bawal mag-take ng photos. Okay, so nasa Xiaolongbao tayo, bili muna tayo dito. Grabe yung pila dito, na-curious kami. So, bibili tayo ng, I think, fried Xiaolongbao. Tapos, yung kanilang sugar cane juice, tignan natin. Ayan na, 200 pesos, 10 pieces yan. Again, Xiaolongbao ang store along Ongping Street pa rin sa Chinatown. Around 7 p.m. pumila kami dito sa Waying Fast Food na sobrang dami pa ring pila. Mula nang dumating kami dito kaninang hapon, tapat lang siya ng hotel namin. Mahaba na yung pila niya. Hanggang ngayong gabi, ang haba pa rin ng pila. Yung review namin sa resto na to at sa food, on a separate video yan, so panoorin nyo rin po. After dinner, we decided to roam around again. At ang ganda ng kulay niya dito and sobrang linis niya na by this time na magna 9 p.m. Feeling ko safe din sa pakiramdam kasi may mga nakikita kami mga nag-roving ng mga police. Even nung papunta kami sa Plaza Calderon or also known as ngayon, tawag pala sa kanya, Plaza Lorenzo Ruiz. So, ayan, another galaan dito. So, ganyan siya. May mga pa-Christmas light. Marami-rami rin yung nagpipicture dito. So, pwede nyo nang isabay. Lampas lang siya o katapat siya ng Binondo Church. Tapos may mga food stalls din dyan. Pwede din dito pala kumain kung gusto nyo mag-dinner dito or mag-date. So, ganyan siya. Maliwanag. Tapos, surprisingly, ang linis. At feeling ko, safe na safe talaga kami. Forgive me for the term surprisingly dun sa malinis siya. Kasi siguro sa mga taga-Maynila ngayon, hindi na siya surprising. Baka normal na yun. Pero kasi 2 decades ago nung estudyante pa ako, hindi ganito yung Maynila. Tapos hindi rin ako palaging nandito sa area na to. So ayan yung statue ni San Lorenzo Ruiz. Ang father niya ay Chinese, ang kanyang mother ay Filipino.
At local din siya ng Binondo. Tapos, nandito rin yung obelisk, ayan, in honor of those Filipino-Chinese veterans na nakipaglaban sa mga Japanese noong World War II. So, ito yung makikita nyo dito sa Plaza Lorenzo Ruiz. Isang mahabang strip din siya, square strip. So, again, pwede mag-dinner dito. So, pabalik sa hotel, madadaanan ng Binondo Church na ang ganda pala niya, even sa gabi. Siguro kung may pailaw yan, mas maganda. Pero ang liwanag dito, so safe maglakad-lakad. Sa day 2 naman natin, mag-breakfast tayo sa napaka-iconic at sikat din na Ying Ying Tea House. Pwede lang din siyang lakarin actually. Kaya siyang lakarin mula sa Ongping Street. Pero nakamotor kami ngayon kasi pupunta pa kami sa Fort Santiago after breakfast. Around 7 a.m. ngayon, sabi nila, matao rin daw itong Ying Ying Tea House na to. So, tignan natin, pipila ba tayo o hindi. Malalaman natin yan pagdating natin. At malapit na pala tayo. Okay, so tahimik dito on a Sunday morning at marami nga talagang tao sa baba. So, ayan, puno yung restaurant sa baba. Kaya sa taas kami kumain. So, on a separate video rin po yung aming review sa food dito sa Ying Ying Tea House. So, ayan, sana panoorin nyo rin po yun. Paalis na kami. Puno nga siya talaga pero malaki yung restaurant. Meron silang second floor kaya hindi namin kinailangan pumunta. Ayan. Salamat Ying Ying Tea House. So after breakfast sa Ying Ying Tea House, ang plan namin ay pumunta sa Fort Santiago. From Ying Ying Tea House, it's less than 1 kilometer away. Actually, malapit lang yung 1 kilometer. Pwede nyung lakarin. So kung walker kayo. Pero siguro, mas aga-agahan nyo. Kasi by this time, nasa pasado alas 8 na to. Yan, hindi pa ganun katirik yung araw, pero mainit na kung lalakarin nyo siya. Kaya nag-decide kaming magmotor. So, ayun, on a Sunday morning, tahimik siya. Siyempre, walang traffic masyado kapag Sunday. Ang ganda ng area, ang linis-linis. Tapos, napaka-picturesque niya. In fairness, dito sa area na to, para kang nasa ibang bansa. So, ayan, pwede nyo isama sa itinerary ninyo itong Intramuros kung magbibinondo food trip kayo. I think kahit isang buong araw, hindi nyo kailangan mag-overnight sa hotel sa Binondo. Kaya nyo itong gawin within one day. Siguro gagabihin lang kayo. Pero, nasa strategy yan. Pagsa-strategize. So, ayun. Ang entrance fee sa Fort Santiago ay 75 pesos per head. May discount para sa mga students. Tingnan nyo naman, on the way there. Ang gaganda ng mga building. Sa daanan dyan yung Manila Times. So, para kang nasa Spanish era. Ang galing. So, isama nyo na rin to guys. Ayan, tas andito na tayo. Magpa-parking lang tayo. So, may 2 hours din kaming nag-roam around dito sa Fort Santiago. Nakaseparate din yung video namin about this tour. Panoorin nyo rin po. After Fort Santiago, naisipan namin pumunta sa 168 Mall, a little over 1 kilometer. Pwede yung hindi isabay to. Totally different trip na to. After that, ang last food trip namin ay ang Toho Pansiteria Antigua, the oldest restaurant in the Philippines. Ito yung restaurant na inabot pa ni Rizal. Nakakain pa si Jose Rizal dito. So, from 168, malapit lang siya pwede yung lakarin. Ayan, ang ganda ng experience namin dito. Ayun siya, yung may kulay green. Maliit siya sa labas pero spacious sa loob. Napakaganda ng experience namin dito. On a separate video rin po, yung review namin dito sa Toho Pansiteria Antigua. Disclaimer, 5 out of 5 ang rating namin dito. Ito siguro yung best dito sa Binondo food trip and tour namin. So, ayun, salamat po sa panonood. Please don't forget to subscribe and click the follow button. Don't forget to hit the notification bell as well para updated kayo sa mga susunod naming ilalabas na videos.